Hello guys, good morning. Nakita niyo po kung anong pagkain ni Inday Bangis ngayon. Diet po tayo ngayon. Kasi maraming nakakapuna sa akin na pumayat daw ako. Pero deep inside, alam ko naman. Dahil nga may naramdaman po ako. Yan. Taasan natin. Parang may isang linggo na naramdaman ko na sinisikmura po ako. Kaya, ang ginawa ko, nagpa-check up ko kahapon sa doktor. Binigyan ako ng, kasi parang lagi akong bloated. Binigyan ako ng reseta. Sabi niya, 3 to 5 days, huwag mo na kumain ng natitigas na pagkain. Kagaya mga karne, ganun. So, yun. Ito yung almusal ko. Yan. Oatmeal. Ito yung dessert ko. Dessert. Papaya. Yan. Pero buti naman, pagpa-check up ko, hindi naman ako, kasi may record na ako doon sa, namin, clinic. Hindi naman ako bumagsak. Kumbaga, hindi bumagsak yung ko, timbang ko. Parang tumaas pa nga ng 100. Ay, ng 200 grams pa o 500 grams. Kasi, 61.8 ako nakaraan. Nakahapon, nag 62.1. So, ibig sabihin 300 grams pa lang. Tumaas pa nga ako. Sabi ng doktor, baka stress lang yan. Kasi nga sa trabaho mo, kuya. Parang ganun na nga kasi sa dami kong task na ginagawa araw-araw. Kung paminsan, pagkagaling ka sa barangay, gabi ka na. Pagdating mo dito, hindi ka pa nakabihis. Magluluto ka naman kasi darating yung mga kasamaan sa bahay kakain. Masawat anak ko, ako ko. Then, sabi ng doktor, binigyan ako ng reseta. Binigyan ako gamot. So, nag-inom ako ng gamot kagabi. Isang inom ko pa lang, parang okay na, nakatulog na ako. Kasi before hindi ako nakainom ng gamot, parang maaga ako inaantok. Then, maaga din ako nagigising. Pagka dating ng alas 2, hindi na ako makatulog. Pilit kong matulog, hindi na. So, kulang ako sa tulog, kulang ako sa pahinga. Alam ko rin yun. Kasi ayoko rin talaga na pabayaan yung gawaing bahay, trabaho sa barangay. So gusto ko, bago ako matulog, na malinis ang konsensya ako na wala akong nakaligtaan. Kasi malimutin po ako eh. Ganun. Kain tayo guys. Kaya, parang ayoko na may makaligtaan ako na trabaho. So, always na lang tinapay. Yung mga pang-emergency ko na Pero hindi talaga ako malakas kumain kanin. Mas malakas pa nga ako sa tinapay. Pero sabi pala ng doc, iwasan ko daw yung madalas na pagkain ng tinapay. Lalo na kung marami. Sabi niya kasi may rin yun, nagkukos din niya ng sa sikmura natin. Kasi di ba ang tinapay may yeast. Yan, may asin din yan. So, hindi pwede kumain ng sobra naman. Eh, ako talaga, mali ako kasi mas marami ako kinakain na tinapay kaysa kanin. Nakasanayan ko na talagang ganun. Kaya ko kumain ng tinapay yung umaga hanggang gabi, kahit walang kanin. Nasanay ako nung nandun ako sa trabaho ko sa Middle East na once or twice lang kami kumakain ng kanin. Na lagi na lang pasta, tinapay, may itlog din, may chicken, ganun.
Pero kung anong kinakain nila, parang nasanay na rin kami na madalang lang yung rice. Kami rin nagluluto, pero mamantika talaga. Kagaya ng french fries na yan. Ayan. Mamantika din yan. So ngayon, dati hindi ko pa naramdaman yan, pero ngayon, naramdaman ko na kung anong epekto. Dahil sa, sinisikmura ako. Bakit kaya hindi ako makatulog sa gabi ng, ng diretso? Tapos, ang isa pa, parang sinusumpong ako ng arthritis. Kasi dito ko, hanggang ngayon nga buti nga, ko na Yan. Na-hot compress ko lang to hanggang kaliwang yan. Nabahan nga ako noon kasi sabi ko baka ako may stroke ako. Pero wala naman ako record na high blood. Yan lang, cholesterol since 2003. Nag-medication ako 4 months noon. Nag-over the back ng cholesterol ko. Maliit lang naman pero hindi kaya ng resistensya ko, kaya yun, ingatan pala tumaas ang cholesterol kasi once na tumaas ang cholesterol at hindi kaya ng immune system mo, yun, sabi nila na stroke ka, high blood ka, hindi, cholesterol ang pinagmulan. Ganun. Wala akong record na high blood, pero ang cholesterol, syempre nakita mo na yung history nun. Ang cholesterol, once narangan niya yung yung taba sa natin katawan, hindi na makapag-circulate yung blood natin. That's why mag-stop siya. So pag mag-stop siya, yun, hindi na makapag kumbaga hindi na makapag-ikot yung ating dugo ng maayos. That's why sabihin pag na stroke ka, high blood ka. Kaya pag kasama na po yun. Yun ang sa doktor, pero nabasa ko rin po nabasa ko rin sa isang namin na ganun pala. Excuse me. So, nag-burp na ako. So, yun ang iningatan ko ang na pag sumubra na ako, over the bakod ng cholesterol ko, hindi ko kaya. That's why gusto ko talaga yung galaw-galaw na gawain, papawis, yan. Minsan, naglalakad lang ako papunta sa work. Kung hindi mainit, hindi umuulan. Pag okay ang panahon, yan, naglalakad ako, 20 to 25 minutes lang, makakarating na ako doon. Ayan. So, yun na po. Balik tayo doon sa sa sinabi ng doktor. Susundin natin siya, kasi siya po nakakaalam ng natin, ng sakit. Expert po sila dyan Pero okay naman, kasi isang gamot pala na inom ko kagabi okay na ako. Nawala na yung Pero, tapusin muna natin ang 3 to 5 days. Sabi niya. Soft diet. That's why, ganito yung mga... Hindi ako pwede saging kasi matigas ang saging. Matigas ako dumi. Kaya papaya lang muna. Tsaka, mga gulay-gulay dyan. Maraming gulay. Biro mo hindi naman ako pero maramdaman ko na mahina, pati paglakad ko, pati pananalita ko, tahimik ako sa trabaho, dami nakapuna. Sabi, meron ka bang sakit? Sabi ko, meron ka ako. Yun nga lang, ayun. Kaya sabi ko kay Doc, baka kailangan ka ako i-ultrasound. Sabi na pangunaan ko kay doktor. Siyempre, hindi ka naman ma-ultrasound kung wala ka talaga referral. Tapos sabi ni Doc, tapusin mo muna yung gamot mo. Kung tuloy-tuloy pa yung sakit, saka ka naman pa-ultrasound. Alam mo, lang ako, maimpis lang ako tingnan. Sa stress siguro. Kasi nung last na nakaraan, from December until January, busy, no? Yung ibang hindi ko na inatinan busy kami pag December until January, first week ng January until matapos yung January na rin ako pabalik-balik sa ospital kasi ang apo ko na
may pasyente ako, naoperahan siya. So, pabalik-balik kami bago siya naoperahan. Mga records, mga papeles, kailangan lalakarin mo. So, ang ospital namin is regional hospital. So, akyat baba ka doon sa elevator. Hindi ka naman pwede, pag mainip ka doon nga maraming nakapila. So, ako mahilig talaga ako na, na maglakad na lang o takbuhin ko na, gano'n. Kasi nagmamadali ako para ang haba ng pila lagi sa elevator doon, daming tao eh. That's why, tiniis ko yung akyat baba. Dalawa ko doon. Yun. Tapos hanggang sa naoperahan na po. Yun naman dahil outpatient kami. Siyempre maglalakarin mo naman yung bayad. Lalakarin mo naman ulit yung bayad doon kung paano ano. So until now hindi ko pa nabalikan kasi hindi ko pa nabalikan yung result doon, i-biopsy kasi yung result ng operasyon. Ito nga kasi may naramdaman ako kaya hindi na ako nagpunta muna doon. Ang sabi pa naman sa amin sa sa January 14, February 14 I mean. Pero baka Lunes na. At saka kaya ko na mag-akyat baba doon ng mga papel. Kasi sa second floor yon, din ibalik mo doon sa third floor, kabilang building. Bababa ka muna sa isang building doon, kukunin mo result, tas balik ka doon, akyat ka naman sa third floor sa kabilang building, ipasa mo doon yung result. Then, pagka napasa ng result, process na naman nila, balik ka naman uli doon sa unang building, sa second floor. Yan. Kung second floor lang naman, di na ako nag-elevator. Inakyat baba ko na lang. So, yun siguro. Pero ako, mas gusto ko yung ganun kasi naka-exercise yun pala. Siyempre, pag nagkakaedad na tayo. Tsaka hindi na ako sanay kasi dati nagsusumba-sumba. Ngayon wala na. Kulang na ako sa exercise. Parang ganun, hinanap kasi ng katawan ko talaga yan. Kaya ang exercise ko, yun ang pinagawa yung bahay ko dito. Kasi wala na akong time na mag-jogging-jogging. Kung nakita nyo sa mga vlog ko dyan, meron akong mga nagja-jogging-jogging. Pero ngayon parang hindi ko na siya nagawa. Gawaing bahay na lang. Pero hindi naman ako napapawisan sa loob ng bahay. Iba yung talaga sa labas ka kasi habang naglalakad ka, nag-walking ka, makakalanghap ka ng hangin ng sariwa. Yun pala yun. So, yun siguro na kalimutan ko na, pero starting today, pag matapos na ako medication, magja-jogging na ako. Bigyan ko rin time. Huwag muna tudulaba. Tsaka, basta nagkakaedad pala tayo guys, kailangan ingatan na rin natin yung ating katawan. So hanggang dito na lang tayo guys. Ayaw nyo naman ako sabayan. Lagi pagkain, didighay na ako. Ibig sabihin, nagbe-burp ako, epekto ng gamot ba? Yun yung siguro ang namumuo dito na parang bloated sa tiyan ko. Panay ako dighay, panay utot, gano'n. So, hanggang dito na lang po ako. Pero bago ako tuluyan magpaalam sa inyo, nais ko muna pasalamatan ang aking Team JG Kulit, mga makukulit dyan, at sa aming founder na si Ma'am JG Vlog. Salamat po sa suporta sa amin. At hindi ko makakalimutan yun, ako talaga ang pioneer na estudyante ng Team JG Kulit. Ako yung naunang na monetize. At marami na kung kapalain tayo lahat at pagpatuloy natin ang suporta ng ating founder at hindi lang po tayo ang magiging successful. Lahat po tayo, hindi lang isa, dalawa, lahat po tayo. Ipag-pray natin na lahat na pumasok sa Team JG Kulit ay magiging successful at masipag lang. So, salamat muli at hanggang dito na lang po ako kasi papasok pa po ako. Okay. Thank you for watching.